Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kapo. Anong may tatabang ko sa imo? Unsay akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, tagataguyod ng Balitang Pulis, NUP Loreto Bonifacio Concepcion. At ngayong araw ng Miyerkules, muli nating makakasama bilang special guest co-host si Ms. Roxanne Velasco, former Mrs. Metro Manila and Noble Queen Globe 2024. Magandang umaga sa iyo, Ms. Rox. Magandang umaga po, Sir Eton, at sa mga ka-PNN natin mula Luzon, Visayas at Mindanao. Huwag po natin kalimutan i-like, i-follow at subscribe ang page ng Philippine National Police, Police Community Affairs and Development Group, PICAG, Tagapag-ugnayan at Police News Network. Kami po ay maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang dapat niyong abangan. Chinese national arestado sa Puerto Galera dahil sa illegal na droga at baril. 5.4 milyong pisong halaga ng ilegal na droga na kumpiska sa Camarines Sur. 4 na suspect arestado. At leader ng Communist Terrorist Group nasawi sa engkwentro matapos ang paghain ng warrant of arrest sa Iloilo. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Luzon. Apat na individual ang naaresto habang tinatayang 5.4 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu ang nasamsam sa isang buy-bust operation na isinagawa ng mga operatiba ng Police Regional Office 5 sa bayan ng Pili, Camarines Sur. Binibigyang diin ng pambansang pulisya na hindi sila titigil sa pagpapanatili ng kaayusan at paglaban sa iligal na droga sa bansa. Yan ang tinutukan ni Patrolwoman Vanessa Sol. Humpay na anti-illegal drugs campaign ng Police Regional Office 5 ay nakakuha ng panibagong malaking tagumpay matapos arestoy ng 4 na high-value individual at mahigit 5 milyong halaga ng hinihinalang shabu ang nakumpiska sa isang buy-bust operation na isinagawa sa Barangay New San Roque, Pili, Camarines Sur. Ang operasyon na inilunsad bandang alas 5 ng hapon nito lamang Oktubre 6 taong kasalukuyan ay resulta ng maingat na surveillance at intelligence coordination ng Regional Police Drug Enforcement Unit 5 kasama ang Provincial Intelligence Unit, Pili Municipal Police Station at PIDEA Regional Office 5. Matagumpay na naaresto ng mga alagad ng batas ang 4 na sospek na kinilala sa kanilang mga alias na sina Ann, Lito, Kitty at Daniel, pawang nasa tamang edad at residente ng Dalipuga, Iligan City. Nahuli ang mga sospek na aktong nagbebenta ng iligal na droga sa isang undercover na operatiba. Nakumpiska sa mga sospek ang 800 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 5 milyong piso.
kasama ang iba pang drug paraphernalia at mga ebidensya. Dinala sa Pili Municipal Police Station ang mga naarestong individual at ang mga nasamsam na ebidensya para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Inihahanda na ngayon ang mga kaukulang kaso ng paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Legazpi City, Albay, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Vanessa Sol, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Vanessa Sol. Hindi nakaligtas sa kamay ng batas ang isang incumbent SK chairman sa Batac City, Ilocos Norte na nakatalang top 8 regional most wanted person matapos itong maaresto ng pulisya dahil sa kasong rape, sexual assault. Nakatutok dyan si Police Corporal Rafi Veloria. Ito ng mga operatiba ng pulisya ang isang top 8 regional most wanted person na kasalukuyang nanunungkulan bilang SK chairman sa Batac City, Ilocos Norte nito lamang ika-6 ng Oktubre taong kasalukuyan. Inilala ang akusado na si alias Janjan, 24 anyos, binata at residente ng Barangay Camgidan, Batac City, Ilocos Norte. Bandang alas 9:32 ng umaga, isinagawa ng mga tauhan ng Batac City Police Station ang operasyon alinsunod sa warrant of arrest na nilagdaan ni Honorable Felix G. Salvador, Presiding Judge, Regional Trial Court, Branch 17, 1st Judicial Region, Batac City, na nagresulta sa pagkakaaresto ng nasabing individual kaugnay sa kasong sexual assault na may piyansang nagkakahalaga ng 200,000 piso at rape na walang kaukulang piyansa. Matapos ang pagkakaaresto, dinala si alias Janjan sa City Health Office para sa kinakailangang medical examination bago siya ihatid sa istasyon ng pulisya para sa dokumentasyon at kaukulang disposisyon. Samantala, pinuri naman ni Police Brigadier General Dindo R. Reyes, Regional Director ng Police Regional Office 1, ang mabilis na aksyon ng Batac City Police Station at iginiit ang patuloy na pagtupad ng kapulisan sa kanilang tungkulin. Ayon sa kanya, ang tagumpay ng operasyon ay patunay ng paninindigan ng PNP na walang sinuman ang higit sa batas at na ang sinumang lumabag ay pananagutin, anuman ang estado sa lipunan. Mula dito sa Ilocos Region, ako ang inyong PNN correspondent, Police Corporal Rafi Veloria, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Corporal Rafi Veloria. Nasa kote ng mga otoridad ang isang Chinese national sa isinagawang joint law enforcement operation sa Puerto Galera, Oriental Mindoro, matapos makumpiskahan ng iligal na droga at hindi lisensyadong baril. Ang report mula kay Patrolwoman Christine Lorenzo. Arestado ang isang Chinese national sa Puerto Galera, Oriental Mindoro matapos ang matagumpay na joint law enforcement operation na isinagawa ng Puerto Galera Municipal Police Station kasama ang iba pang ahensya ng pamahalaan madaling araw ng ika-4 ng Oktubre taong kasalukuyan sa Sitio Aguada, Barangay Poblasyon. Kinilala ang suspect na 31 anyos na Chinese national na residente rin ng naturang lugar. Ang operasyon ay isinagawa sa bisa ng 3 search warrant para sa paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act na inilabas ng RTC Branch 39 Calapan City. Na-recover sa operasyon ang mahigit 11 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng tinatayang 74,800 pesos, mga iba't ibang drug paraphernalia at isang Glock 17 Gen 4 pistol na may mga bala at magazine. Ang naarestong suspect at mga ebidensya ay dinala sa Puerto Galera Municipal Police Station at itinurn over sa PIDEA Mimaropa para sa kaukulang disposisyon. Patuloy namang nagpapaigting ng operasyon ang PNP Puerto Galera laban sa iligal na droga at iligal na pag-aari ng baril bilang suporta sa kampanya ng PNP at PIDEA laban sa kriminalidad. Mula dito sa Home of the Police, Eco Warriors, Calapan City, Oriental Mindoro, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Christine Lorenzo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Christine Lorenzo. Matapos ang matyagang operasyon ng mga otoridad, nasa kote ng Tanawan City PNP ang isang regional most wanted person na nahaharap sa kasong rape of a minor at sexual assault sa Barangay Poblasyon 3, Tanawan City, Batangas. Magbabalita riyan si Police Staff Sergeant Jacob de la Cruz.
Tagumpay na operasyon ang isinagawa ng Tanawan Component City Police Station kung saan naaresto ang isang regional most wanted person na si alias Romeo sa Barangay Poblacion 3, Tanawan City, Batangas. Ang sospek ay naharap sa kasong qualified rape of a minor kung saan walang piyansang inerekomenda at sexual assault na may inerekomendang piyansa na 200,000 piso. Kasalukuyan nasa kusadiya na ng Tanawan Component City Police Station ang nasabing akusado. Ayon kay Police Colonel Sibalo, walang takas sa Batangas, patuloy ang ating laban para sa hustisya at kaligtasan ng mamamayan. Mula dito sa Calabarzon, ako ang inyong PNN correspondent, Police Staff Sergeant Jacob Israel P. de la Cruz, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat Police Staff Sergeant Jacob de la Cruz. Walang kawala sa batas ang dalawang babae na kabilang sa drug watch list matapos mahulihan ng hinihilang shabu sa Barangay 145 Zone 16 Pasay City. Ang report mula kay Patrolwoman Ivy Corporal. Arestado ang dalawang babae sa isinagawang operasyon ng pinagsanib na pwersa ng Station Drug Enforcement Unit ng Pasay City Police Station at Philippine Drug Enforcement Agency bandang alas 11:55 ng hapon sa Barangay 145 Zone 16 Pasay City nitong Oktubre 6 taong kasalukuyan. Kinilala ang mga sospek na sina alias Tol, 36 anyos, at alias Trudis, 27 anyos, at parehong mga residente ng Pasay City. Nakumpiska mula sa kanila ang 6 na pirasong plastic sachet ng pinaghihinalaang shabu na may timbang na 4.5 gramo at may standard drug price na 30,600 pesos at isang tunay na 500 peso bill na ginamit bilang bypass money. Ang mga naarestong sospek ay dinala sa Station Drug Enforcement Unit para sa wastong dokumentasyon at ang mga nakumpiskang ebidensya ay isinumiti sa Southern Police District Forensic Unit para sa laboratory examination. Si alias Tol at alias Trudis ay nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Mula dito sa Camp Bagong Diwa, Bikutan, Taguig City, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Ivy Corporal, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Ivy Corporal. Upang higit pang mapangalagaan ang kalusugan at kapakanan ng mga tauhan nito, lumagda sa isang Memorandum of Agreement ang Police Regional Office 3 at Jose B. Lingad Memorial General Hospital sa isang seremonyang ginanap sa Camp Olivas, City of San Fernando, Pampanga. Police Corporal Jessel Rivera sa report. Formal nang lumagda sa isang Memorandum of Agreement ang Police Regional Office 3 at ang Jose B. Lingad Memorial General Hospital bilang bahagi ng pagtutulungan para sa kalusugan at kapakanan ng mga kapulisan ng Gitnang Luzon. Pinangunahan ng kasunduan ni Police Brigadier General Ponce Rogelio E. Piñones Jr., Regional Director ng Police Regional Office 3, na kinatawan ni Police Colonel Romel S. Batangan, Deputy Regional Director for Administration, at ni Dr. Montserrat S. Chichoco, Medical Center Chief ng nasabing hospital. Ayon kay Police Brigadier General Piñones, ang kasunduang ito ay sumasalamin sa ating layunin na pangalagaan ng kalusugan ng ating mga tauhan. As public servant, we know that courage and determination alone are not enough to fulfill our mandate. We also need good health, a strong mind, and a steadfast spirit. With the continued support of our partners from JPL and the tireless work of RNPU 3, we can ensure that every PRO 3 personnel remains fit, resilient, and ready to serve effectively. This partnership clearly reflects our strategic direction: protect the people, pursue peace and order, and promote professionalism. Ang magiging bunga ng kasunduang ito ay magiging mabilis, maayos at maaasahang serbisyong medikal para sa ating mga kapulisan. Isa din itong mahalagang tagumpay sa patuloy na layunin ng Pro-3 na pangalagaan ang mamamayan, isulong ang kapayapaan at kaayusan at itaguyod ang profesionalismo.
Mula dito sa City of San Fernando, Pampanga, ang inyong PNN correspondent, Police Corporal Giselle V. Rivera. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Corporal Giselle Rivera. Bilang bahagi ng kanilang Police Community Relations Initiatives, isinagawa ng Police Regional Office Cordillera ang programang Oplan Bisita Eskwela sa Sariapadan Barrio Elementary School sa Sariapadan, Abra. Yan ang balitang hatid ni Patrolwoman Maria Ella Garcia. Tagumpay na nagsagawa ang isang makabuluhang Oplan Bisita Eskwela I Am Strong ng mga tauhan ng Regional Police Community Affairs and Development Division o ARCAD sa Salapadan Barrio Elementary School, Barangay Barrio Salapadan, Abra. Ito lamang ika-7 ng Oktubre taong kasalukuyan. Pinangunahan ni Police Lieutenant Colonel Pilita Pitasio, Assistant Chief ARCAD ang aktibidad. Katuwa ang mga tauhan ng Pikado Abra sa Lapadan Municipal Police Station sa pakikipagtulungan ng Officers Ladies Club Regional Chapter. Tampok sa nasabing aktibidad ang pamamahagi ng mga school supplies, basic needs, kabilang ang mga timba, sabon, kumot at damit, gayon din ang libreng merienda para sa mga mag-aaral. Sinamahan pa ito ng masasayang laro at bonding activities na lalong nagpasigla sa mga bata. Umabot sa 66 na mag-aaral mula sa preschool hanggang grade 6 ang naging benepisyaryo ng nasabing programa. Good morning, Ella. Ang pangunahing importansya kung bakit nandito tayo dito sa Salapadan Elementary School ay upang iparating sa ating mga estudyante, mga pupils na sila ay mahal ng gobyerno, na sila ay pinapakialaman natin. Kaya ito yung time na pwede tayong mag-usap-usap kasi sa mga anak kailangan din na may time ang mga magulang. So ito yung panahon ng pulis para makipag-usap at makipag-banding sa mga bata dito sa malayong baryo ng Salapadan. Sa ngalan ng dalawang paaralan, sa kabuuan naming mga personnel ng dalawang paaralan, kami po lubos na nagpapasalamat sa ARCAD sa biyayang ito na dala nila sa aming paaralan po. Sa hirap ng buhay dito sa aming barangay, ito po ay napakalaking tulong po para sa aming mga mag-aaral at ganoon din sa kanilang mga magulang po. We are very grateful and blessed po. Ang matagumpay na pagsasagawa ng Oplan Bisita Eskwela ay nagsilbing patunay ng kahalagahan ng presensya ng pulisya sa pagpapatibay ng edukasyon, kalusugan at malasakit sa komunidad para sa isang ligtas at mayabong bagong Pilipinas. Mula dito sa Salapadan Barrio Elementary School, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Maria Ella Garcia, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Maria Ella Garcia. Tunghayan naman natin ang mga balita mula sa Visayas. Nasawi ang isang pinuno ng Communist Terrorist Group matapos ang isang engkwentro sa pagitan ng mga operatiba ng PNP at AFP sa Lambunao, Iloilo habang isinasagawa ang paghain ng warrant of arrest laban sa kanya. Hinihikayat naman ng mga otoridad ang mga natitira pang miyembro ng makakaliwang grupo na magbalik loob sa pamahalaan upang makamit ang maayos at mapayapang bansa. Narito ang report mula kay Patrolwoman Ledilyn Bansagon. Ilang bahagi ng patuloy na kampanya ng Philippine National Police laban sa kriminalidad, terorismo at insurhensya, matagumpay na nagsagawa ng operasyon ng pinagsanib na pwersa ng PNP na nauwi sa engkwentro habang isinasagawa ang paghain ng warrant of arrest laban sa mga kilalang leader ng Communist Terrorist Group nito lamang 5 ng Oktubre taong kasalukuyan sa Barangay Gubaton, Lambunao, Iloilo. Kinilala ni Police Captain Jose Winston Biadog, officer in charge ng Lambunao MPS, ang mga suspect na sina alias Ted, 68 taong gulang, at residente ng Barangay San Juan Molo, Iloilo City, at alias Badong, residente ng Barangay Gubaton, Lambunao, Iloilo. Ayon sa ulat ng Lambunao Municipal Police Station, isinagawa ang operasyon ng pinagsanib na pwersa ng mga tauhan ng Regional Intelligence Division, PNP Intel Group, Regional Mobile Force Battalion 6, Lambunao MPS, Philippine Army at iba pang kaukulang unit ng pulisya at militar. Layunin ng operasyon ay patupad ang mga warrant of arrest laban kay alias Ted para sa kasong attempted murder at double attempted murder sa ilalim ng Criminal Case No. 221283
at 14179. Sa pagtugon ng mga kapulisan sa lugar upang ipatupad ang nasabing warrant, agad na nagpaputok ng baril ang mga sospek na nagresulta sa isang palitan ng putok. Sa ensuing encounter, napatay sina alias Ted at alias Badong. Na-recover sa pinangyarihan ng insidente ang ilang armas at mga personal na gamit ng mga sospek. Ang mga ito ay dinala sa scene of the crime operatives para sa kukulang dokumentasyon at investigasyon. Kasunod ng insidente, patuloy ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang posibleng kasamahan ng mga nasabing CTG members at iba pang koneksyon ng grupo sa mga nagaganap ng insurhensya sa lalawigan. Ang matagumpay na operasyon ay patunay ng patuloy na pagsisikap ng Philippine National Police at iba pang ahensya ng pamahalaan sa pagpapatupad ng batas at pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa komunidad bilang bahagi ng kampanya nito laban sa kriminalidad, terorismo at insurhensya upang tiyakin ang kapayapaan at kaayusan sa rehiyon. Mula dito sa Police Regional Office 6, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Ledelyn Bansagon, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Ledelyn Bansagon. Bilang tugon sa pangangailangan ng ating mga kapulisan na apektado ng nagdaang lindol sa Cebu, nanguna ang Regional Medical and Dental Unit 7 sa pagbibigay ng serbisyong medikal at humanitarian assistance para sa mga tauhan ng PNP. Yan ang balitang hatid ni Patrolwoman Judith Nicanor. Patuloy na pinatunayan ng Regional Medical and Dental Unit 7 ng Philippine National Police ang kanilang dedikasyon sa serbisyong publiko sa pamamagitan ng sunod-sunod na medical at humanitarian activities bilang bahagi ng kanilang disaster response at suporta sa mga kasamahang pulis sa gitna ng sakuna sa Cebu. Sa pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Marilyn P. Ignacio, Officer in Charge ng RMDU 7 at sa pangunguna ni Police Major Nina Cheryl L. Reyes, Chief Medical Dispensary, sinagawa ang iba't ibang aktibidad na layuning mapanatili ang kalusugan, kapakanan at moral ng mga personel ng PRO-7 na nakadeploy sa mga apektadong lugar ng lalawigan. Habang patungo ang RMDU 7 sa Bugos City, nakasalubong nila ang isang biktima ng vehicular accident sa Barangay Sagay, Bourbon, Cebu. Agad silang nagbigay ng paunang lunas na nagpapakita ng kanilang mabilis na pagresponde at kahandaan sa anumang insidente. Muli nilang pinatunayan na ang PNP ay hindi lamang nakatuon sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan kundi handa ring tumugon sa mga pangangailangang medikal ng komunidad. Sa pamumuno po ng aming Officer in Charge, Police Lieutenant Colonel Marilyn P. Ignacio, and under the leadership of our Health Service Director, Police Brigadier General Jezebel Imelda D. Medina. Kami po ang RMDU 7 na nakisa sa PRO-7 sa pamumuno ni Police Brigadier General Redrico Atienza Maranan. Nandito po kami kay Police Colonel Abubakar Mangyelen Jr. Sa unang araw pa lang po ay nandito na po kami para sa community po. Bago po kami pumunta sa aming objective ay may nadaanan po kaming isang vehicular accident na malaki ho yung tama sa ulo at sa may kanyang left arm. Nadinala po namin agad sa hospital po ng Sugod. Luckily, nadala po namin siya ng safe doon and maayos po para sa management niya and possible operation po. Ngayon po, nandito po ang RMDU 7, hindi lang po para sa mga medical services, bagkos pati po sa stress debriefing po para sa mga personnel po ng Bugo at other police officers po na nandito na ilang araw na rin po na ginagawa ang kanilang tungkulin. Dahil po kung nasaan ang police, nandun po ang health service, we don't just wait, we reach out. Ang gusto po ng police ay ligtas ka. Kasabay nito ay sinagawa rin ang pamamahagi ng multivitamins sa mga augmented personnel ng PRO-7 na nagsasagawa ng disaster response operations sa Bugos City. Layunin nito na mapanatili ang kalusugan ng mga pulis sa gitna ng kanilang mahalagang tungkulin sa panahon ng sakuna. Bilang pagpapakita ng malasakit sa sariling hanay, ang RMDU 7 ay nagsagawa rin ng house visitation at pamamahagi ng food supply sa isa sa kanilang personnel na naapektuhan ng lindol sa barangay na Ilon, Bugos City. Isang akbang ito tungo sa pagpapalakas ng espiritu ng pagkakaisa at suporta sa mga miyembro ng PNP na nangangailangan.
Ang mga hakbanging ito ay patunay ng walang patid na serbisyo ng PNP sa ilalim ng RMDU-7 hindi lamang sa pagpapatupad ng batas, kundi pati na rin sa larangan ng kalusugan, humanitarian response at kapakanan ng kapwa-pulis at mamamayan. Mula dito sa Bugos City, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Judith Nicanor, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Judith Nicanor. Hindi na nakapalag pa ang isang wanted person sa kasong frustrated homicide matapos itong maaresto ng Southern Leyte PNP sa Barangay Bogo, Tomas Opus, Southern Leyte. Ang detalye ng report mula kay Patrolwoman Maria Elena Singian. Ng mga autoridad ang isang lalaking wanted person na may kasong frustrated homicide matapos mahuli sa Barangay Bogo, Tomas Opus, Southern Leyte. Naaresto ang akusado bandang alas 8:46 ng umaga ng mga tauhan ng Tomas Opus Municipal Police Station kasama ang Southern Leyte Provincial Intelligence Unit sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong frustrated homicide na may inirekomendang piyansa na 24,000 pesos para sa pansamantalang kalayaan. Ang akusado ay dinala sa Tomas Opus MPS para sa kaukulang dokumentasyon at tamang disposisyon. Mas pinaigting ng pambansang pulisya ang kanilang operasyon sa paghuli ng mga individual na may pananagutan sa batas bilang bahagi ng patuloy na kampanya para mapanatili ang kaayusan at kapayapaan sa ating bansa. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Maria Elena Singian, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Maria Elena Singian. Narito naman ang mga balita mula sa bahagi ng Mindanao. Agad na rumesponde ang kapulisan sa biglaang pagbaha o flash flood na tumama sa bayan ng Maasim, Sarangani, bungsod ng malakas at tuloy-tuloy na pag-ulan na nagdulot ng hindi madaan ng mga kalsada at pagkaka-stranded ng ilang residente. Patuloy ang monitoring at clearing operations ng mga otoridad habang nananawagan sa publiko na manatiling alerto at makipag-ugnayan sa mga lokal na tanggapan para sa tamang impormasyon at gabay sa panahon ng kalamidad. Patrolwoman Ara Cassandra Concon, ibalita mo. Isang biglaang flash flood ang tumama sa Purok Tinago, Barangay Poblasyon, Maasim, Sarangani Province, badang alas 3:40 ng hapon ngayong Oktubre 6, taong kasalukuyan, na nagdulot ng hindi madaanang mga kalsada at pagkakastranded ng iilang motorista. Patay sa ulat, ang naturang pagbaha ay sanhi ng rumaragasang tubig mula sa ilog ng Barangay Valles, bunsod ng malakas na pag-ulan sa kabundukan. Bukod sa Purok Tinago, apektado rin ang mga highway sa Barangay Colon at Barangay Cablacan. Agad na rumesponde ang mga tauhan ng 2nd Platoon 124th Maneuver Company, ARMP 12 at nagsagawa ng preventive checkpoint upang pigilan ang mga sasakyang tumawid sa binahang bahagi ng highway at ipinahatid sa mga motorista ang kasalukuyang sitwasyon. Hanggang alas 8 ng gabi, nanatiling hindi pa rin madaanan ang bahagi ng highway sa Purok Tinago dahil sa mataas pang tubig, bagaman bahagyang humupa na ang baha. Patuloy pa rin nagsasagawa ng clearing operation ng mga tauhan ng PNP, katuwang ang BFP, Philippine Coast Guard, PNP Maritime, ARMP 12 at 2nd SPMFC at Local Disaster Risk Reduction and Management Office ng Maasim LGU. Sa kabila ng panganib na dulot ng kalamidad, na natiling matatag, maagap at handang tumulong ang mga alagad ng batas at iba pang ahensya ng pamahalaan upang mapanatiling ligtas at maayos ang komunidad. Mula dito sa Rehiyon 12, ako ang iyong PNN Correspondent, Patrolwoman Ara Cassandra Concon, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Ara Cassandra Concon. Arestado ng pinagsanib na puwersa ng Philippine National Police at Philippine Drug Enforcement Agency ang dalawang drug personality na umano'y aktibong tulak ng droga sa isinagawang buy-bust operation sa Malaybalay City, Bukidnon. Patrolwoman Rina Celestine Sendrijas sa balita. Uy, duha. Nasa 34,500 pesos halaga na hinihinalang shabu ang nakumpiska sa dalawang individual na drug suspect sa isinagawang joint buy-bust operation ng mga operatiba ng Provincial Intelligence Unit, PDEA 10 at Malaybalay City Police Station
sa Barangay 1, Malaybalay City, Bukidnon. Kamo mga arestohon sa sala na pagbaligya og illegal nga droga under Republic Act 9165. Kamo adunay katungod sa pagpakahilom. Kamo adunay katungod sa pagkuha sa inyong kagulihong abogado. Karon yung istorya, may inyong pabor o batok kaninyo sa tanang hukuman sa Pilipinas. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Jopet Paglinawan, hepe ng Malaybalay City Police Station, ang mga suspect na sina alias Janjan, 20 anyos, at alias Raprap, 22 anyos, mga lalaki at residente ng nasabing lugar. Bandang alas 4:46 ng hapon ng ikasaang operasyon ng mga operatibo na nagresulta sa pagkakaresto sa dalawang suspect at pagkakakumpiska ng mga pakete ng hinihinalang shabu na may street value na 34,500 pesos at isang 500 peso bill na ginamit bilang buy bust money. Nahaharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Police Regional Office 10, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Rina Celestine Sendrijas, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Rina Celestine Sendrijas. Bumagsak sa kamay ng mga otoridad ang dalawang individual matapos silang mahuli sa isang buy-bust operation na isinagawa ng mga otoridad sa Aurora, Zamboanga del Sur. Nakibalita dyan si Patrolwoman Joanna Marie Soriano. Isang 17 anyos na babae at isang 21 anyos na lalaki ang naaresto sa ikinasaang anti-illegal drug buy-bust operation ng mga tauhan ng MPS, katuwang ang Zamboanga del Sur Drug Enforcement Unit at sa koordinasyon ng PDEA 9 bandang mag-aalas 6 ng umaga nitong Oktubre 7 taong kasalukuyan sa Purok Lumboy, Barangay Rumarate, Aurora, Zamboanga del Sur. Ayon sa ulat ng pulisya, isang sales lady at grade 9 student habang ang lalaki naman ay walang trabaho at college level. Ang dalawa ay parehong residente ng Purok San Francisco, Barangay Campo 1, Aurora. Sa operasyon, nasamsa mula sa kanila ang tinatayang 5 gramo ng hinihinalang shabu na may standard drug price na higit kubulang 34,000. Nakuha rin sa lugar ang mga sumusunod na ebidensya. Isang malaking sachet at isang medium sachet na hinihinalang shabu. Isang 1,000 peso bill na ginagamit bilang buy-bust money. 9 na piraso ng 1,000 budel money. 2 cellphone. Isang blue bag Kawasaki Badja motorcycle na walang plaka. Ang nakumpiskang droga ay dinala sa Zamboanga del Sur Forensic Unit sa Camp Abelon, Pagadian City para sa pagsusuri, habang ang mga naarestong sospek ay nasa kustudiya ng Aurora MPS para sa karampatang disposisyon. Patuloy na pinag-iigting ng kapulisan ang kampanya kontra iligal na droga upang mapanatili ang katahimikan at kaligtasan sa komunidad. Mula dito, Zamboanga Peninsula, nagbabalita, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Joanna Marie Soriano, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Joanna Marie Soriano. Nasamsam ang mahigit 60,000 pisong halaga ng shabu mula sa isang individual na isinagawang buy-bust operation ng PNP sa Datu Odin Sinsuat, Maguindanao del Norte. Alamin ang detalye ng report mula kay Patrolwoman Veronica Lagi. Nasabat ang 68,000 pesos halaga ng shabu mula sa naarestong individual sa isinagawang drug buy-bust operation ng mga otoridad sa Sheriff Agwak Road, Barangay Tumantaka, Datu Odin Sinsuat, Maguindanao del Norte. Nito lamang ikadalawa ng Oktubre taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Esmael A. Madin, Chief of Police ng 2 MPS, ang suspect na si alias Woods, 37 anyos na residente ng Barangay Gang Sultan, Kudarat. Matagumpay na naaresto ang suspect na mga tauhan ng Datu Odin Sinsuat MPS at Municipal Drug Enforcement Unit matapos maaktuhang ito na gumagawa ng illegal na transaksyon ng hinihinalang shabu. Nakuha mula rito ang 18 piraso ng heat seal transparent plastic sachet na naglalaman ng pinaghihinalaang shabu na may tinatayang timbang na 10 gramo at nagkakahalagang 68,000 pesos. Isang cellphone, isang driver's license, isang motorsiklong Suzuki Rider, 500 peso bill at budel money. Ang suspect at mga nakumpiskang ebidensya ay nasa kustudiya na ng naturang istasyon para sa dokumentasyon at posibleng mahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang operasyon ay isinagawa bilang bahagi ng pinaigting na kampanya ng PNP laban sa iligal na droga.
partikular sa pagtutok sa mga target na personalidad na sangkot sa mga iligal na aktibidad upang mapanatili ang isang ligtas at mapayapang Bangsamoro. Mula rito sa rehiyon ng Bangsamoro, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Veronica Lagi, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Veronica Lagi. Sa patuloy na pagpapaigting ng kampanya ng pulisya kontra ilegal na droga, 2 drug personality ang naaresto ng mga otoridad sa ikinasang buy-bust operation sa Davao del Norte. Alamin ang detalye ng report mula kay Patrolwoman Sheena May Ilagan. Ang 2 individual matapos magsagawa ng buy-bust operation ng Tagum City Police Station sa koordinasyon ng PDL-11 sa Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte nito lamang Oktubre taong kasalukuyan. Ang operasyon ay sinagawa sa pangunguna ni Police Lieutenant Colonel Frederick E. Deles, Acting Chief of Police ng Tagum City Police Station. Kinilalang mga sospek na sina alias Junior, 34 anyos at alias Romulo, 35 anyos. Na-recover mula sa mga sospek ang hinihinalang shabu na may standard drug price na humigit kumulang 17,000 pesos at iba pang mga ebidensya. Kasalukuyang nasa kusdiyan ng sabing stasyon ng mga sospek upang duman sa tamang disposisyon at naharap sa kasong paglabag sa Republic Act No. 165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala, ang Police Regional Office 11 ay patuloy na pinapaigting ang laban kontra kriminalidad alinsun sa kampanya ng Bagong Pilipinas na panatiling kapayapaan at kaayusan tungo sa pagsulong ng bansa. Mula dito sa Rion 11, ako yung PNN Correspondent, Patrolwoman Sheena May Ilagan, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Good news! PNP Cadet Admission Test 2025 online application is extended from October 1 to October 15. Dare to lead. Choose the path of service, integrity, and justice. Join the long maroon line. Be a PNP cadet. Maging iskolar para sa bayan. Applicants who have already submitted their application are strictly advised not to reapply in this extended application. This is to prevent duplication and to accommodate unregistered applicants. The following are the qualifications for admission. A natural-born Filipino citizen. Must be 18 to 22 years old. Your birth date must be between May 2, 2003 and May 1, 2008 at the time of admission, which is May 1, 2026. Male or female. Must be single with no parental obligation. At least senior high school graduate upon admission. At least 5 feet and 2 inches for males and 5 feet for females. With a weight that corresponds to the applicant's height, gender, and age. Physically and mentally fit to undergo the cadetship program. With good moral character. No criminal, administrative, or civil derogatory record. Without a pending complaint and case before any tribunal of whatever nature. Not a former cadet of PNPA or other similar institutions. And never been dismissed from any private employment or government position for cause. These are the requirements for the online application. Please have your clear scanned copies in JPEG or PNG format of the following: PSA birth certificate, passport-sized ID picture, or 2x2 picture with name tag in white background. Now, proceed to our website at pnpa.edu.ph. Click the link for PNP CAT 2025 online application. Once you've completed all the necessary steps and uploaded all required documents, your online application is officially submitted. Be sure to monitor your online application, email for the status of your application, and the official PNP Facebook page for further announcements. Reminders to qualified examinees. Things to bring: 1 valid ID card, original, no photocopies or cell phone photos. 2 pieces of passport size or 2x2 ID pictures with name tag for applicants who did not meet the required height but are members of indigenous people. Original and photocopy of certificate confirmation from NCIP or the National Commission on Indigenous People, or certificate of tribal membership from NCMF or the National Commission on Muslim Filipinos,
black ball pens, and pencil number 2. Only pencil number 2 shall be used in shading the answer sheet during examination. Any other types of pens, such as gel pens, sign pens, fountain pens, and friction pens, as well as the other colors of ball pens, are not allowed. A black ball pen shall be used only for signatures. Examinees are encouraged to use transparent bags. They may opt to bring water in clear or transparent container, which the room examiner or proctor shall inspect. Attire. Wear proper attire on examination day, preferably plain white shirts or tops. Examinees wearing sleeveless shirt or blouse, short pants, tokong pants, ripped jeans, and slippers will not be allowed to enter the exam venue. Additionally, long hair must be tied back. Reminders. The PNPA Cadet Admission Test is on November 9, 2025 at the 37 testing centers nationwide, serving all qualified examinees. Take note of the pertinent information. Be sure to take note of your testing center code and location, application number, room number, and seat number. No notice of examination was sent individually. Instead, the final list was published on our official Facebook page and website. No ID card and documents is equivalent to no examination. Be at the testing venue 2 hours before your scheduled time on November 9, 2025, or as required by the Chief Examiner per testing centers. The activities for the day will be the following. From 7:30 a.m. to 8:30 a.m., checking of attendance and requirements per room assignment. From 8:30 a.m. to 9 a.m., orientation per room. And from 9 a.m. to 12 a.m. will be the examination. For Set B, 12:30 p.m. to 1:30 p.m., checking of attendance and requirements per room assignment. From 1:30 p.m. to 2 p.m., orientation per room. And from 2 p.m. to 5 p.m. will be the start of the examination. Examinees who arrive later than those times shall not be admitted to take the exam. Bringing cellular phones, including smartphones, watches, pens, and eyeglasses with built-in cameras, or any other gadgets, electronic devices, including those that may facilitate video, audio recording, or any part of the test material or examination procedure into the examining seat is not allowed. Examinees are not allowed to keep their cell phones or any other gadgets in their pockets during the examination. Strictly follow all instructions given by the Chief Examiner, Chief Proctor, and/or Cadet Proctors. Classification of PNPA CAT 2025 examinees. First qualified examinees. Those included in the published final list of qualified examinees will take the exam at their designated testing centers or on their scheduled dates. Second, cross-examinees. Those included in the published final list of qualified examinees will take the exam at various testing centers or on different schedules. Third, walk-in examinees. Those who will be processed and qualified in person on November 8, 2025. Accommodating cross-examinees and walk-in applicants will be on a first-come, first-served basis, subject to the availability of testing materials, as determined by the testing center. Instruction for cross-examinees. Come to the venue of your preferred testing center 2 hours before your preferred exam schedule, on or before November 9, 2025. Proceed to the established PNPA command post and look for the designated Chief Examiner or Chief Proctor. Present your requirements. Follow all instructions that will be given. Instructions for walk-in applicants. Download and print the PNPA CAT 2025 walk-in application form on A4 size paper. Please fill out all the necessary information. Do not forget to paste your 2x2 or passport size ID picture with a name tag. Do not forget to attach a clear photocopy of your birth certificate. For members of the indigenous group or community who does not meet the minimum height requirement, bring and submit your certificate of confirmation from the NCIP or certificate of tribal membership from NCMF. Proceed to your preferred testing center
on November 8, 2025, from 9 a.m. to 3 p.m. only, and look for the established PNPA booth. Please present your requirements, along with a valid ID and registration, to proceed. Strictly no representative allowed for applicants. Other reminders. Corrections in the personal details of examinees. Any changes or corrections regarding the personal information, name, sex, address, or contact of the examinees will be made during the checking of attendance, in the presence of the chief examiner or proctors. Test coverage and competencies. Below are the competencies that will be assessed during the examination. Examination can generally be answered within 2 to 3 hours. Communication arts, mathematics, science, general information and values, and abstract reasoning. The PNPA neither holds any review class, nor publishes, or distributes any review material for any PNPA cadet admission test. Furthermore, the PNPA CAT does not accredit and has not accredited any individual, group, or review center to produce, publish, and/or distribute, market, sell any review material, nor to offer and hold review sessions, classes to prospective PNPA CAT examinees. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. At bago tayo magtapos, gusto ko po muling magpasalamat sa ating masusugid na manonood ng Police News Network at syempre sa ating special guest co-host ngayong umaga na walang iba kundi si Miss Roxanne Velasco. Maraming salamat sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon, Miss Roxanne. Baka may nais kang pasalamatan, i-promote na upcoming events or advocacy, Ms. Rox. If you want to start your own perfume business, you may reach us at our Facebook page, Rox Fragrances. And if you want to have a financial planning session with me, you may reach our Facebook page, Your Road to Financial Success with Queen Rox. Thank you.
Pinapasalamatan at binabati ko rin po ang Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., Police Major General Roderico Augusto Salvas, the Director for Police Community Relations, PICA-G Command Group na pinamumunuan ni Police Brigadier General Marvin Josaro, Police Colonel Joel Serrano, Police Colonel Adonis Guzman, at Police Colonel Joel Lada. Sa lahat ng personnel ng Police Community Affairs and Development Group at sa lahat ng magigiting na polis sa buong bansa, maraming salamat sa inyong serbisyo para sa isang ligtas na pamayanan. Thank you muli, Ms. Roxanne. At sa ating mga ka-PNN, 7 to 8 days na lang at Pasko na. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Acting Chief PNP, Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita bilang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, kami ang inyong tagapagbalita, NUP Loreto Bonifacio Concepcion. At ako naman po si Roxanne Velasco, former Mrs. Metro Manila and Nobel Queen Globe 2024, maghahatid ng tamang balita, kwento ng polis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.